Kabilang ang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika sa mga paparating na armas na binili ng Taiwan. May mga dinevelop na rin itong sariling missile na kaya umunong umabot ang China, bansang inaangkin ng isla bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ngayong taon, 31.1 billion US dollars ang inilaan ng gobyerno ng Taiwan para sa defense spending, ang pinakamalaking budget sa kanilang kasaysayan. Kapag nauwi sa gera, alam ng Taiwan na mistulang David versus Goliath ang laban nila sa China. Pero umaasa sila na hindi sila nag-iisa sa laban dahil nandyan nila ang mga kaalyado nila gaya ng Amerika. Sa isang masalimuot na sitwasyon gaya ng digmaan, marami ang maaaring madamay kasama ang daang libong Pilipino sa Taiwan. Isa ito sa pinangangambahan ni Pangulong Bongbong Marcos. In the Philippines, we do not have a choice because Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities because of and around Taiwan, simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Ang harassment na ginagawa ng China sa Taiwan Strait ay halos kapareho ng pambubuli na nararanasan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malayo ba ng defense budget ng Pilipinas kumpara sa Taiwan? Naniniwala ang Mainland Affairs Council ng Taiwan na hindi ito basta-bastang magagalaw ng China. Ang Chinese People's Liberation Army, PLA, ay nagpahayag na ang kanilang kilos ay para lamang sa pagtatanggol ng soberanya at integridad ng teritoryo. Ngunit ang tanong ng marami, bakit ngayon? At bakit ganito kalaki ang kilos militar ng China? Ang estratehiya ng China ay maaaring masabing two-pronged approach. Una, pagpapakita ng lakas upang palakasin ang kontrol nito sa rehiyon. Ikalawa, pagpapadala ng mensahe sa pandaigdigang entablado na handa itong ipaglaban ang sarili nitong interpretasyon ng soberanya. Ngunit ang tanong, sasapit ba ito sa aktwal na sagupaan? Maaaring hindi agad, ngunit ang pagpapakita ng lakas na ito ay sapat na upang magdulot ng kaba sa mga kalapit bansa. Lalo na kung isa sa alang-alang ang posibilidad ng pagsuporta ng US sa Taiwan. Kung sakaling magpatuloy ang ganitong tension, may malaking panganib ng pagkakaroon ng hindi sinasadyang insidente. Ang pagkakaroon ng China ng mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid sa Taiwan ay posibleng magdulot ng aksidente na maaring mag-escalate pa sa isang mas malaking sagupaan. Ang ganitong senaryo ay maaring maapektuhan hindi lamang ang ekonomiya, kundi lalo na ang seguridad ng rehiyon. Para sa Beijing, ang Taiwan ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo at itinuturing nilang ito ay isang domestic affair. Ayon sa mga ulat, tinutulan ng Beijing ang anumang pahayag mula sa Taiwan na nagsasabing sila ay isang independenteng bansa. Mula sa pananaw ng Beijing, ang pagkakaroon ng military drills sa rehiyon ay isang paraan upang subukan ang kakayahan ng Taiwan na tumugon sa banta ng paglusob. Pagsasanib puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas. Bilang tugon sa mga hakbang ng China, muling pinagtibay ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang alyansa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kamandag o venom drills. Ang 10-araw na pagsasanay na ito ay nagsimula sa hilagang bahagi ng Luzon, kung saan tinutok ang kanilang atensyon sa coastal defense at live fire exercises. Ayon kay Major General Arturo Rojas ng Philippine Marine Corps, ang mga pagsasanay ay bahagi ng pagpatibay ng depensa ng Pilipinas at naglalayong palakasin ang kakayahan ng kanilang mga sundalo na magtanggol sa mga posibleng banta mula sa China. Kasabay nito, ipinahayag ni Cato Stewart Glenn ng US Marines na ang pagsasanay na ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang matiyak na handa ang kanilang puwersa sa anumang contingencies sa rehiyon. Bagamat itinuturing itong bahagi ng regular na pagsasanay, hindi maikakaila na ang timing ng mga drills ay isang tugon sa agresibong hakbang ng China. Bukod sa Pilipinas, sumali rin sa mga pagsasanay ang ilang tropa mula sa Australia, Britannia, Japan at South Korea na nagpakita ng suporta sa layunin ng rehiyon na mapanatili ang kapayapaan at katatagan. Pananaw ng iba pang bansa sa rehiyon. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa pagitan ng China at Taiwan, patuloy na nagmamasid ang Japan sa mga hakbang ng China. Ayon sa Japanese Maritime Self-Defense Force, naitala nila ang presensya ng Chinese aircraft carrier na CNS Liaoning malapit sa kanilang teritoryo.
Ang Liaoning, kasama ng iba pang warships ng PLA Navy, ay nagsagawa ng operasyon malapit sa Yonaguni Island na isang senyales ng pagpapalakas ng puwersa ng China sa karagatan sa paligid ng Japan. Bilang tugon, nagpadala rin ang Japan ng mga fighter aircraft upang subaybayan ang galaw ng China sa rehiyon. Ayon sa kanilang pamahalaan, patuloy nilang babantayan ang aktibidad ng PLA Navy sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang pagtugon sa mga pagbabanta sa seguridad. Para sa Japan, ang kanilang pagpapakita ng puwersa ay isang mahalagang hakbang upang maipakita ang kanilang determination sa pagprotekta sa kanilang teritoryo at karagatan. Diplomasya sa gitna ng tensyon. Habang nagpapatuloy ang pagpapakita ng puwersa, patuloy ding isinusulong ng mga bansa ang diplomasya upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Sa isang pahayag mula sa US State Department, nanawagan sila sa China na iwasan ang mga aksyon na maaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa Estados Unidos, patuloy silang maninindigan sa kanilang One China policy, ngunit hindi nila pababayaan ang Taiwan sa oras ng pangangailangan. Ipinahayag ng mga opisyal ng US na ang kanilang alyansa sa rehiyon ay nananatiling matatag at patuloy nilang susuportahan ang mga bansa na nagtataguyod ng kalayaan at demokrasya. Ang Taiwan, kanilang panig ay patuloy na nananawagan para sa suporta mula sa pandaigdigang komunidad. Ayon kay Taiwan President Lai Ching-te, ang kanilang bansa ay handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan mula sa anumang banta. Dagdag pa rito, hinimok ng Taiwan ang ibang mga bansa na magkaisa laban sa agresibong kilos ng China sa rehiyon. Bagamat hindi pa umaabot sa aktwal na labanan, malinaw na ang Taiwan ay handa na protektahan ang kanilang soberanya. Ang papel ng Pilipinas bilang isang strategic ally. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang kahalagahan ng Pilipinas bilang isang strategic ally ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang kanilang participation sa mga military drills ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa Philippine military, ang mga pagsasanay ay bahagi ng kanilang pangmatagalang estratehiya sa coastal defense at hindi lamang sagot sa mga nangyayari sa Taiwan. Sa kabila nito, malinaw na nakikinabang ang Pilipinas mula sa pagtutok ng US sa rehiyon, lalo na't patuloy na nakakaranas ang bansa ng mga banta mula sa China sa West Philippine Sea. Kasabay ng mga ito, nananatiling aktibo ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng mga alitan sa teritoryo. Sa mga nakaraang pahayag, iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa kanilang teritoryo, kasabay ng panawagan na magpatuloy ang usapan upang maiwasan ang karahasan. Gayunpaman, nagiging hamon para sa Pilipinas ang balanseng relasyon sa pagitan ng China at ng kanilang tradisyonal na kaalyado, ang Estados Unidos. Epekto ng tension sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang patuloy na tension sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay may direktang epekto sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ayon sa mga eksperto, ang bawat kilos ng mga pangunahing bansa sa rehiyon ay maaaring magdulot ng epekto sa ekonomiya, diplomasya at seguridad. Bukod sa pangangailangan ng karagdagang pondo para sa military drills, nagiging hamon din ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa upang maiwasan ang eskalasyon ng tensyon. Para sa Taiwan, ang presensya ng mga warplanes ng China ay isang direktang banta sa kanilang seguridad. Samantalang para sa China, ang patuloy na pagsuporta ng Estados Unidos sa Taiwan ay itinuturing nilang pakikialam sa kanilang usapin sa teritoryo. Ang pagkakaroon ng venom drills ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagbibigay din ng mensahe sa Beijing na ang rehiyon ng Asia-Pasipiko ay handang tumugon sa anumang banta. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsusubaybay ng mga bansa sa rehiyon sa bawat kilos ng China at ng kanilang mga kaalyado. Habang hindi pa umaabot sa ganap na digmaan ang sitwasyon, ang patuloy na pagpapakita lakas, malinaw na nakasalalay sa diplomasya at patuloy na pag-uusap ang hinaharap ng rehiyon. Ang pagsusumikap ng bawat bansa na magpatuloy sa mga negosasyon kasabay ng pagpoposisyon ng kanilang militar ay naglalayong tiyakin na ang mga tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay hindi humantong sa isang malawakang alitan. Sa huli, ang pangarap ng kapayapaan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ay nananatiling isang hamon na dapat harapin ng buong komunidad pandaigdig. Ikaw, sa tingin mo magtatagumpay kaya ang China sa mga balak nito sa Taiwan kahit nandyan ang Estados Unidos at mga kaalyado nito? Ikomento mo ito sa ibaba.